Hello guys, ako nga pala si Boss King BE. Isa din ako sa may depression at anxiety at panic attack. Ito ang kwento ko. Year 2021. Nag-start yung depression ko dahil sa COVID at pandemic. Madaming negatibo ang nangyayari, financial problem at pagkawala ng isang mahalaga sa buhay. Doon nag-start yon. Matinding depression ko araw-gabi, ako umiiyak hanggang wala na ako luha na mailabas pa. At dahil doon, lagi na lang ako nasa bahay. Nawalan ng direksyon sa buhay at takot na sa mga bagay-bagay, lalo na pag lumabas ng bahay. Dahil lagi nasa isip ko, sino na naman ang susunod na mawawala. Yun na lang lagi nasa isip ko na parang mababaliw na ako sa takot ko. Na baka ako na ang susunod dahil doon, nagka-panic attack na ako, nanginginig buong katawan ko, naninigas yun mukha ko at walang lakas. At napakalakas ng kabog ng dibdib ko na para bang aatakihin sa puso. At pumunta kami sa ospital para magpatingin. Pero normal naman laboratory ko at sabi ng doktor, wala naman ako karamdaman dahil ito sa sobrang stress, overthinking at may anxiety na nga ako. Sabi niya dapat maging busy ako sa mga mahahalagang bagay at lagi mag-exercise at magpaaraw, iwas sa gadgets lalo na sa mga negatibong balita. Mula nang sinunod ko ang payo ng doktor at narinig ko na wala pala ako karamdaman, bigla ako nakalma na wala akong mga masakit sa katawan ko at back to normal na ako. Pero minsan, yun mga bawal hindi maiiwasan. Lalo na sa gaya ko na walang trabaho, umaasa lang sa negosyo, kaya lagi ako babad sa cellphone at PC after 3 months. Bumalik na naman yun mga nararamdaman ko, mas matindi pa dahil sa stress sa negosyo. At nakalimutan ko ang healthy lifestyle. Kung ano-ano kinakain ko maaalat at maasim. At nakalimutan ko ang paggising sa umaga, dapat magpa-araw at mag-exercise. Ang ginagawa ko kasi, pagkagising, ko palang tinitingnan ko na agad CP ko. Kung may bumili ba sa item na binibenta ko, araw-araw ako ganun. Kaya naging malabo din paningin ko, sensitive na ako sa sinag ng araw at ng mga ilaw. Bumalik na naman yun, takot ko lagi, nasa isip ko, baka may diabetes na naman ako or high blood. Dahil pag nagpa-blood pressure ako, umaabot sa 100 at 50, siyam na po ang BP ko. Kaya nagpa-tingin na naman ako sa doktor. Pero ganun pa din, pagharap pa lang sa doktor, habang kinakausap niya ako, kumakalma ako at nagiging normal na ulit BP ko at normal naman ECG ko. Sabi niya dahil sa nervyos at bumalik na naman yon, panic attack ko at nagpatingin ako sa doktor mga nasa 3 hospital. Napuntahan ko pa balik-balik para lang makumpirma yon. Ano talaga nang yayari sa akin dahil din sa parang aatakihin sa puso. Pero ganun pa din ang resulta. Pero medyo tumaas yon, cholesterol ko. Dahil nga sa naging pabaya ako sa pagkain. Pero kaya naman maging normal healthy, diet lang. Hanggang ngayon, 2024, nagsawa na ako magpatingin sa doktor dahil nakakakaya. Madya ako naman labanan at may mga ginagawa ako para mawala yung panic attack ko gaya ng paghilamos ng malamig or maligamgam na tubig. Nakakalma ako dun at makinig ng music. Isa din sa mga epektibo na nagpapakalma sa akin ay yon yoga at deep breathing. Habang iniisip mo yon mga masasayang bagay na nangyari sa buhay mo, gagawa ako ng video para sa yoga at exercise. Sa mga may mga panic attack at anxiety disorder, diyan, huwag nyo labanan, mali yun. Nilalabanan nyo, tanggapin nyo si anxiety. At ang nararamdaman nyo kung may kaya naman pwede magpatingin sa psychiatrist. Pero if wala ka din, gawin mo na lang yon mga ginawa ko. Sa ngayon masasabi ko, wala na ang depression ko at ang naiwan na lang sa akin ang anxiety ko. At may mga gamot din ako iniinom. Pag sinumpong ako ng panic attack, lalo na kapag pumupunta kami sa malayo at maraming tao gaya ng sabi ko, hindi maiiwasan yon dahil sa financial problem. Pero wag kalimutan ang good lifestyle, healthy diet, hanggang sa maging normal na ang lahat kung may takot ka din sa mga tao. Dapat yon gawin mo. Makipag-usap ka sa tao, wag mo hayaan manalo ang takot sa loob mo. Isipin mo na
Tayo ang may control ng utak natin at ng katawan natin. Kung ano iniisip mo yun ang gagawin ng katawan mo. Kung iisipin mo lagi na may sakit ka, talagang magkakasakit ka tiwala sa itaas at lagi magdasal. Sabayan mo ng galaw-galaw ka din, huwag umasa sa gamot. Pero pag hindi talaga kaya, pwede naman maggamot. Pero dahan-dahan sa pag-alis ng gamot hanggang sa masanay ka na ulit ng walang gamot. Salamat sa pakikinig at sa panunood nito video. You are totally safe at wala kang sakit pa. Like and share na lang po. Salamat.